natin tayo, mabuksan yung ating pananaw, yung ating mga perspective, at the way na mabuhay tayo ay magbabago po. Mula sa mayamang karunungan na salita ng Panginoon. At mapalad po tayo na nakakapag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Katulad po ng napanood po natin kanina, napakaganda po yun. For the benefits po sa mga hindi po nakapanood ng video, may isa pang pastor sa Texas, sa Amerika, na si Pastor John Berg. Kakaiba po yung kanyang ministry. For 35 years, ay nag-interview siya, documented, in-interview niya, yung mga near-death experience. Ibig sabihin nun, yung talagang namatay na, clinically dead, documented, sinabi na talaga ng doktor na namatay talaga. For 35 years, 1,000 yung kanyang na-interview. Meron nga doon yung ATS, si Vicky, at marami po At napakaganda po yung mga patutuo nila na lahat ng nakapunta doon sa langit ay ayaw na nila bumalik dito. Kasi napakaganda po talaga raw sa langit na yung kaningningan ng Panginoon, yun ang magliliwanag sa atin. Hindi natin kailangan ng ilaw doon, mga mirako o bumbilya. Kung hindi mismo yung kaluwalhatian ng Panginoon ang babalot po sa atin, ang tatanglaw sa atin. At doon pala ay meron ding mga puno, may hayop din. At napakaganda po. Wala pa raw na nakakita, nakarinig sa mga bagay na inihanda sa atin ng Panginoon. At di po ba, kapag may mga gusto tayong puntahan na lugar, katulad yung pinuntahan natin, sa ano bang lugar yun? Lisa? Torres Park. O yung Torres Park. Di ba gusto natin puntahan? Kasi nakikita natin yung around the world, dito lang sa Pilipinas. Gusto natin, excited tayo. Tapos kailangan magpa-reserve ka pa para sigurado hindi ka maunahan, ma-accommodate ka. Eh kung yung mga bagay po na yun ay nagdadala sa atin ng kasiglahan, ng excitement, how much more yung gagawin nating paghahanda, yung talagang ating eternal destination, yung sa kalangitan, na makakasama natin ang Panginoong Diyos. At doon po, gustong-gusto ko pong makita ron si Moises, si Abraham, si Noah, si Apostol Pablo, si Peter, yung makakwentuhan pa sila. Di po ba? Napakaganda pong mga bagay na maranasan po natin yan. Sige po, let's move on sa pag-aaralan po natin. Pinamagatan ko po itong A Memorial Before God. Basahin po natin. In the book of Acts, okay, ang kwento pong ito ay si Cornelius. Sige, pakailan mo din. Ha? Walang teaching. Ha? Walang teaching. Hindi nakuha? Nag-corrupt. Okay. Hindi po bale, napaghanda po natin yan. Punta po tayo sa Acts chapter 16. O Acts chapter 10. Pero na lang ng Bible. Kasi po ako may ano po ako para akong sniper, kailangan pa may salamin. Can somebody help me? Pahiram na lang ng pulpito. Sige, pakiharap. Sige po, buksan po natin yung ating mga Bible. Sa Gawa chapter 10. Kung sa Tagalog po ay Gawa, kung sa English ay Book of Acts.
hanggang 5. Okay, nandiyan na po kayo? May mga Bible na po ba kayo? Si ate, wala pa si ate Jenny. Si ate Jenny, bigyan niyo po ito ng Bible. Ayan. Ayan. Pag uwi niyo po, dalahin niyo na po yan, ate Jenny. Okay. Ayan. Kung yung Bible po ay ikukumpara natin sa cellphone, siyempre mas mahalaga po yung Bible. Pero kung iano lang po natin yung Bible natin, kasi ano ng cellphone ay mabilis po tayong lalago. Kasi tignan niyo po sa mga bago okay lang, kasi bago pa lang nag-a-adjust, naunawaan natin. Kasi mga bago pa lang sila, mga kailangan silang alalayan, turuan. Pero kung ang Bible pa ikukumpara natin sa cellphone, mabilis po tayong lalago. Unang-una kasi, hindi tayo aalis ng bahay, hindi ka papayag aalis ng bahay nang walang cellphone. Tama po ba? Pangalawa, maya't maya, gusto nating maka-receive ng message at mag-message. Amen. At excited tayo, sumasagot tayo. At yung Bible natin ay, o yung cellphone natin, di ba gusto natin upgraded? Ano na po ba yung pinaka-latest na cellphone ngayon? Yung ang mamahal, meron pang cellphone, 100,000. Okay. Kung ituturing po natin o pahalagahan po natin yung Bible, katulad ng cellphone, ay mabilis po tayong lalago. Amen? Okay, nandiyan na po kayo, basahin po natin. Sa Sisarya, chapter 10, verse 1, sa Sisarya ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, nang bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain, kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag Cornelio. Pwedeng paki-flash mo sa andyan yata. English po. Ilagay mo sa New King James Version. Kasi, meron pa po rito isa. Para, lipat na lang dito yung isa, may bakante pa sa harapan. Okay, ano niyo po sa New King James. Pasensya na po kaya sa may mga technology, may technical problem po tayo. Mas maganda po kasi sa New, ilagay mo, punta ka sa Google, punta ka sa Acts chapter 1, chapter 10, verse 1 to. Hindi kasi po ako nasabihan na nakurap, sana nakapag-adjust din ako. Okay? Anyway, kailangan tayong maging pakisabi mo sa katabi mo, adjustable. Okay. Parang kawayan na kung saan yung may hangin, madali ka lang mag-bend, sumusunod ka sa hangin na hindi ka nababalik. Andiyan dyan na, Joy? Sino po may English? Parang mas mabilis po tayo. King James? O English? Hallelujah. Sige po, habang kinukuha pa,
Okay na, Joy? Ang kwento pong ito ay may isang opisyal ng Italiano, ang pangalan niya ay si Cornelius. Wala pa siyang pagkakilala sa Diyos, pero may napakagandang bagay na nakita sa kanya ang Diyos, na nalugod ang Diyos sa kanya. At naging memorial sa kanya. Si Cornelio po ay isa siyang kapitan. Ibig sabihin, he is a man of uniform, a man of influence, may integridad siya, disiplinado siya, pagpapala siya sa kanyang mga sambahayan, sa kanyang kapitbahay, sa mga kaibigan niya, sa mga nasasakupan niya. At isang araw, dinalaw siya ng anghel. Yung angel visitation. At ano ang sabi ng anghel? 3:00 ng hapon, kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag, Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, ano po yun? Sumagot ang anghel, nasiyahan ng Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Nandiyan na. Tulungan mo nga, nasa Google lang yun. Punta ka sa Google, tapos, ayan. Okay, thank you. Sige, ano mo sa... May 4 na magandang katangian kung bakit nasabi ng anghel na nalugod na siyahan sa kanya ang Diyos. Una, meron siyang takot sa Diyos. Devoted siya. He devoted himself to God and his household. Ibig sabihin ng devoted ay committed talaga. At malalim yung kanyang commitment sa Panginoon at may takot siya sa Diyos. Yun yung ikalawa. Ang ibig sabihin ng may takot sa Diyos, na ituro na rin po sa atin yan, yung sinusunod mo o aware ka dun sa 10 Commandments. Yung huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi, huwag kang magpapabulaan, honor your parents, at igalang mo yung araw ng pagpapahinga, yung araw ng linggo, ilaan mo sa kanya. Yun ang ginagawa ni Cornelio, may takot siya sa Diyos. Pangatlo, he is a man of prayer. Mapanalanginin siya. Si Cornelio po ay busy tao, kasi nga kapitan siya, officer siya, pamilyado siya, ang dami niyang gagawin. Pero tingnan niyo po kung gaano siya ka-discipline na mag-pray. Dahil dito nga, 3:00 ng hapon, habang siya ay nananalangin, nagkaroon siya ng open vision, nakita-kita niya yung anghel na lumapit sa kanya at may dalang mensahe galing sa Panginoon. At yung ika-4 ay King James siya, Joy. Yes po. Okay, babasahin po ulit natin ha. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment. A devout man and one who feared God. Ito po yung una. Na nalugod ang Diyos kay Cornelio, he feared God with all his household. May takot siya sa Diyos, pati ang kanyang sambahayan. Ikatlo, okay, yung una mo ay, he is a devout man. Yung ikalawa, he feared God with all his household. Yung ikatlo, who gave alms generously to the people. Generous siya, mapagbigay siya sa mga tao. At yung ika-4, he prayed to God always.
Ulitin po natin. Ilista niyo po, isulat niyo po. Kasi ito po yung naging memorable sa harapan ng Diyos eh. I-ano mo ulit, Joy? Sa verse 5. Sa susunod, buhayin natin yung ano para dito inaano. Okay. Ayan. And when he observed him, he was afraid and said, "What is this, Lord?" So he said to him, "Your prayers and your alms have come out for a memorial before God." Okay. Ulitin po ulit natin. Yung apat na napakagandang katangian ni Cornelio na naging kalugod-lugod, nasiyahan ng Diyos. Bagamat wala pa siyang pagkakilala sa Diyos, hindi pa siya born again. Siya ay isang hintil na mapanalanginin. Ano uli yung apat na katangian napakaganda na nalugod ang Panginoon? Number 1, he was a devoted man. Devoted siya, committed siya sa Diyos. Ikalawa, he feared God with all his household. May takot siya sa Diyos kasama ang kanyang buong pamilya. Kasi pinamumunuan niya eh. Kaya ganun kahalaga yung tatay, yung father's figure, na may vision siya yung nangunguna. Kasi kapag ang tatay talaga ang nabago, kapag ang lalaki ay nabago, kitang-kita, automatic lahat ng asawa niya, mga anak niya, automatic maniniwala at sasama sa kanya kasi nabago siya eh. Siya yung leader ng pamilya. Kaya nga mapapansin ninyo, mas marami ang babae sa church, kahit sa simbahan, kahit sa ibang bansa, kaysa sa mga lalaki. Okay? Pero kapag ang lalaki naman, ang tatay ang namuno talaga. Siya ang namuna. Na siya ay devoted, committed siya, may takot siya sa Diyos. Ikatlo, matulungin siya. Pakibalik mo ron, Joy. Steady mo lang ron sa memorial before God. Nasusundan niyo po ba? Yung ika-apat, he was a prayerful. Sige. Ayan. Yung anghel may daladalang mensahe. Kasi ang anghel ay messenger galing sa Diyos. Natakot siya. Pero ano sabi ng anghel sa kanya? Your prayers and your alms have come out a memorial before God. Ang ibig sabihin po ng memorial ay a special event, a monument of place or people na inaalala, ginugunita, at pagkatapos, ginagalang at pinaparangalan. Imagine niyo na lang po yung, sino po nakapunta sa Luneta? Yung monument ni Dr. Jose Rizal. May picture po kasi yan, kaya nga lang nakurat. Na-imagine niyo po, lahat po tayo nakapunta na, no, kilala natin si Dr. Jose Rizal dun sa Luneta. Yun po ang ibig sabihin ng memorial. Nagkaroon ng monument, ng tanda na aalalahanin ng lahat ng henerasyon ng Pilipinong nanunuluyan sa Pilipinas yung kabayanihan, yung pagbubuwis ng buhay ni Dr. Jose Rizal. At inilagay ang kanyang monumento para maalaala doon sa pinakapuso ng bansang Pilipinas, sa Maynila. At bilang paggunita at bilang pagbigay ng karangalan sa kanya, dineclare ng Pangulo ng Bansa
na walang pasok. Rizal Day. Ganun siya in-honor, pinahalagahan. At pagkatapos, inaalala siya taon-taon. Pati yung kapananganakan niya ay pinarangalan, dineclare holiday. At yung kabayanihan niya. Kasi nga, namatay siya alang-alang sa bayan. Yun po ang ibig sabihin ng memorial. Ang pinagkaiba lang po nito, yung ginawa ni Dr. Jose Rizal, ang nagpapaalala, ang nagpaparangal, ang gumugunita sa kanya, naging monumento siya, at naglagay pa ang gobyerno natin ng dalawang militar para bantayan, kasi yung tatlong nagsisimbolize ng Luzon, Visayas, Mindanao ay ginto, baka manakaw at saka baka mamaya ihian o magkalat o magkaroon ng vandalism, ay araw at gabi 24 hours, kaya umuulan talagang may nagbabantay na sundalo para i-preserve yung integrity, yung kalinisan, yung kaayusan ng monumento ni Dr. Jose Rizal. Ang kaibahan lang po nun, yun ay inaalala, ginagalang, nire-respeto ng mga Pilipino. Pero eto pa lang ito na pag ginawa po natin, yung 4 na bagay na ito, nakalugod-lugod, masamyong handog, pinagmamasdan ng Diyos. It is memorial is another term of sacrificial terms na inaalala, ginugunita ng Diyos, hindi na pwedeng kalimutan. Kaya, para gantimpalaan, para i-reward si Cornelio, nagpadala siya ng anghel, ng mensahero niya. Na ang sabi ng anghel kay Cornelio, Cornelio, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, fear not, do not be afraid. Yung mga bagay na ginagawa mo, dahil ikaw ay devoted, committed sa Diyos, may takot ka sa Diyos, pinapangunahan mo ang sambahayan mo. Ikaw ay mapanalanginin. Kahit napaka-busy mong tao, ang dami mong gagawin, ang dami mong responsibilidad, ang dami mong ikaw ay, you are a man of prayer. Tapos ikaw ay matulungin sa mga mahihirap, you give generously to the poor, sa mga nangangailangan. Yang 4 na yan na ginagawa mong napaka-ganda ng puso mo, pusong dalisay, pusong malambot, pusong malinis, naging memorial yan sa harapan ng Panginoon. Hindi kinakalimutan niya ng Panginoon. Bagamat si Cornelio ay isang hindi, wala pang pagkakakilala, kaya ang sabi niya, ipasundo mo si Peter. Nandun sa Joppa. Si Peter naman, siguro mga 3 bayan pa ang layo. Si Peter naman, nung event na ito, kung babasahin niyo po yan, itutuloy ninyo, si Peter naman ay prayerful din, nananalangin naman siya, umaga hanggang tanghali sa bubungan, may kasamang pag-aayuno. Si Cornelio na naghahanap ng kaligtasan, at si Peter na gagamitin ng Diyos para magligtas, pinagtagpo sila. Kaya, ito pong area na ito ay lumago po tayo. Kung gusto po nating magkaroon ng memorial sa harapan ng Panginoon, yung maging kalugod-lugod ka. Okay? Sa tao, maganda yung ginagalang ka, ino-honor ka, pinaparangalan ka, pero mas napakadakila, mas napakaganda kapag ang Diyos ang nalugod sa iyo, natuwa. Dahil sigurado yung kanyang parangal ay higit sa mga parangal na ibibigay ng tao. Kaya, ako po mismo ay napalakas nung minimeditate ko po ito. Kaya nga pinanood po natin dito yung mga documented na near-death experience. Doon pala sa langit, merong review of life. Re-reviewin ng Diyos. Kasama yung mga anghel, yung mga bagay na ginawa natin dito na mabubuti, na may kinalaman lang sa kaharian ng Diyos, sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos at sa kapurihan ng Panginoon.
yung mga ibang bagay na achievement natin na wala namang kinalaman, walang reward yun sa Panginoon. Ibig sabihin pala, ang Diyos may record ng mga bagay na ginawa natin dito sa lupa. Kasi sabi sa Roman 14:12, lahat tayo magbibigay ng account sa mga bagay na ginawa natin dito. Kung ang Diyos concern sa buhok natin, di ba sabi niya, bilang ko yung buhok ninyo, mula ng pagkabata kayo, hanggang namatay kayo, bilang ko ang buhok ninyo, tayo nga, hindi na natin, wala na tayong pakialam din, hindi natin pinapansin. Nung nagpagupit ka, nung nagsuklay ka, nahulog ka, sabi ng Diyos, kay puti man yan, kay itim, kay kinulayan mo lang kung anong kulay, bilang ko ang bilang ng buhok mo. Ganun ka concern ng Panginoon sa atin. At ang sabi niya pa sa Aklat ng Awit, bago ka palang mabuo sa sinapupunan in your mother's womb, kilala na kita, yung paggalaw mo dyan. Concern ng Panginoon. Kaya ang Panginoon ay may record. Pati pala yung mga araw na tayo ay nagsisimba. Kaya may record yan ng Panginoon. Kung sa isang taon, hindi ka ba umabsent? Mula nung na-born again, hindi ka ba umabsent sa simbahan? Naniniwala po ako nung nagsimba tayo papunta rito, may kasama kang anghel. Kasi nagre-record siya eh. Nire-record siya. Nire-record siya ng Panginoon. Kasi nga, nalaman ng Diyos yung ginagawa ni Cornelio eh. Bire mo, pati yung pagpipray niya pa. Araw-araw, kung paano siya naging devoted. Bire mo, yung kung paano siya nagbigay sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan ng tulong. Siguro, binahan, nasunugan, inapektuhan ng COVID. Pero yun, naka-record, naging memorial sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat po ng mabubuting bagay na ginawa po natin dito sa lupa para maitaas ang pangalan ng Panginoon at mapalawak ang kanyang kaharian at para sa kabutihan po ng ating kapwa, naka-record po yan. Hello? At meron na po tayo sa, naging habit na rin po natin yan eh. Di ba? Di ba tayo nagsiselfie? Di ba nilalagay natin sa Facebook yung mga event, kung ano yung nangyari sa atin, sa tayo pumunta, ano yung bago sa atin, anong kinala, pinunta. Di ba may, nagagawa na po natin yun, di ba? Hello? Tama po ba? Ang pinagkaiba lang nito, nawa mabuksan po ang ating isipan. Na yung 4 na area na ito na pag ginagawa mo, hindi mo napapansin unknowingly o maaaring hindi ka conscious, nililista ng Diyos, nagiging memorial yan sa harapan ng Panginoon. Yung pagpipray mo araw-araw, kaya nga ako kapag siguro nireview yung buhay ko rin sa langit eh. Mula nung iniwan ko ang pagbabarko, wala po akong absent niyan paglinggo. Gumagawa ako ng paraan. Yung pagpunta sa kulungan, sa pulis, pagtuturo sa sundalo, pagtatayo ng church, kay umuulan, kay bumabagyo, kay anuman ang nararamdaman, i-review po yan. Kasi yung kay Smith Wigglesworth po daw at saka kay Billy Graham, ni-review yung magagandang bagay na ginawa nila para sa Panginoon. Dito sa lupa. Kaya, mabago po yung perspective po natin kung paano tayo mabuhay dito. Yung pagpapahalaga po natin. Kung talagang gusto po natin i-spend yung ating eternity dun sa langit. Kaya pala ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Jesus mula, kasi dito may nangungutang, hindi nagbabayad. Yung pera, parang ano, kinakalawang, nilulumot. Pero doon, walang kalawang, walang ano, sigurado reward mo roon. Kaya nga naisip ko po, ibalik po natin yung make a difference.
Pero this time, ilagay natin, lay your treasure in heaven. Sa Tagalog, mag-impo ka ng kayamanan sa langit. Kasi memorial yan eh. Sa harapan ng Panginoon, nire-record eh. Lalo po ngayon, sunod-sunod ang calamity. Ako nga po eh, napahanga na naman kay Pacquiao. Sa Marikina, pumunta siya kaagad, namigay, tig-1,000 bukod sa may mga grocery, tapos sa Cagayan. May mga taong gano'n na matulungin. May kakayahan sila at matulungin. Yung iba nga, nagbenta pa ng mamahaling sasakyan para makatulong. Grabe ang puso nito. Okay? Nagiging memorial sa harapan ng Panginoon. Kaya kung itutuloy niyo po yung pag-aaral diyan, naligtas si Peter, naligtas ang buong sambahayan ni Cornelio. Kasi sinundo niya si Peter, yun ang magtuturo kung paano mag-born again, makilala ang Panginoon. Naniniwala po kung malaki ang bahay ni Cornelio. Kasi syempre, he's a man of influence, military siya, kapitan. Pag pinatawag niya lahat ng nasa ranggo niya, nasa responsibilidad niya, sa komando of niya, pupunta lahat dyan. Idagdag pa natin yung kapitbahay niya, yung kamag-anak niya, kaibigan niya, yung kapitbahay niya, yung mga natulungan niya pa. Siyempre, pag nagpatawag yan, respetado yan, siyempre pupunta yan. Kaya naghihintay sila roon, sabik na sabik sila, ano ba yung mensahe? Ba't pinasusundo si Peter? Para ituro ang daan sa kaligtasan. Kasi bagamat wala pa siyang pagkakilala, may gininto ang puso na siya, na may takot sa Diyos, matulungin, mapanalanginin, at devoted. At naging memorial po ito sa harapan ng Panginoon. Kaya pala ang sabi ng Panginoon, magbigay ka man lang ng isang basong tubig sa lingkod ko, kay pastor o propeta. Ang gantimpala niya ay gantimpala mo rin. Kaya pala ang sabi ng Panginoon, nung dinalaw mo ang may sakit, nung dinalaw mo ang mga nasa kulungan, ako ang dinalaw mo. Ako ang pinaglingkuran mo. Kaya gawin po natin yan. Maging heavenly conscious-minded po tayo. Maganda po yan, nag-iipok tayo, may goal tayo para dito sa lupa. Pero gusto ko pong gisingin ang damdamin ng bawat isa. Paano yung pag-iipon mo ng kayamanan sa langit? At lahat daw po tayo ay harap sa harapan ng Panginoon eh. Magbibigay ng account eh. Isang tatanungin sa atin ng Panginoon, ano ang ginawa mo dyan sa lupa nung nandiyan ka pa? What have you done while are you still on earth? Pinaglingkuran mo ba ako? Nagbibigay ka ba sa akin ng time? Are you devoted? Are you committed? Dinadala mo ba ang pamilya mo? Pinamumunuan mo ba? Kaya napaganda po itong 90-day challenge eh. Yung pagbabasa pa lang ng Bible, yung pagpapamily altar. Kaya pala ang ginagawa ng mga nanay dito, yung nagpipray and fasting kapag Biyernes, walang pananghalian sa gabi na gagain, nililista yan ng Panginoon. Tapos yung pag-aiuno sa amin to, Sabado ng gabi. Kaya, i-meditate po natin ito. Isip-isipin po natin ito. Pagbulay-bulayin po natin ito. Na mula po sa karunungan, pagkaunawa na itinuturo sa atin ng Panginoon, ay mababago yung ating mga perspective. Ano pa yung ating mas pahahalagaan? Paano mas natin gagamitin ang ating oras? Ano ba ang dapat nating ipa-priority? Ang lagi lang ba nating nasa isip yung sarili natin, yung time para sa sarili natin? Paano yung time para sa Panginoon, yung prayer? Paano yung paglilingkod sa church? Nakukuha po ba natin? At yung mga bagay na walang saysay, walang kapuluhan, hindi nagiging memorial yan sa harapan ng Panginoon.
Ito lang yung apat na ito. Na kailangan pang magpadala ang Diyos ng anghel para ibigay ang mensahe kay Cornelio na Cornelio, lugod na lugod sa iyo ang Diyos sa mga bagay na pinagagawa mo. Nagiging masam yung handog, yung pagbibigay mo ng tulong sa mahihirap. Naka-record yan. Yung commitment mo, yung devotion mo, naka-record yan. Yung pagpipray mo araw-araw, pagising mo ng umaga, nag-worship ka, walang ibang nakakakita. Tayo, nagagawa na natin yan eh. Nagpe-Facebook tayo, nilalagay natin para mapansin o malaman ng ibang tao. Yung mga, wala namang masyamado, mabuti naman yun. Pero how much more ito? Na hindi parangal o hindi papuri ng tao ang hinahanap natin, kung hindi yung papuri at parangal ng Panginoon at malugutan ng Diyos, na sa pagpipray mo, walang ibang nakakakita kasi puro pader. Sinasamahan mo pa ng pag-ayuno, pero kitang-kita ka pala ng Diyos. Tapos nire-record niya. Tapos pag nireview sa harapan mo, yung buhay mo rito, pati ikaw matutuwa. Kaya it's high time po na babago ang ating perspective. Kaya gagawin po natin yon, make a difference challenge. Ang i-challenge natin, yung sarili natin. Sa apat na area ito, ano yung mga bagay na ito na kailangan pa akong mag-grow? Okay, kailangan mag-grow ako. Una, katulad kay Cornelio, sa devotion, sa commitment niya para sa Panginoon. Ikalawa, kailangan mag-grow ako yung takot ko sa Diyos, yung fear of God. Ikatlo, kailangan mag-grow ako in area of prayer. Kaya marami po tayong mga habit na babaguhin. Maiksi lang po ang buhay natin dito. Kaya ako nga, imbis na panonood ng mga action movie ginagawa ko, puro pagre-research at pag-aaral. Katulad yung pinanood po natin, yung It's Supernatural, mga bagay na may kabuluhan. Hindi na tayo nag-aaksihan ng oras na yun. Napakahalaga ang bawat araw natin. Maiksi lang ang oras. Na ayaw po natin na pagharap sa Diyos o pagharap kay Jesus, puno tayo ng regret. Bakit hindi ko ginawa? Sana nagawa ko yun. Bakit hindi ko pinaniwalaan? Bakit hindi ko pinahalagahan? Bakit hindi ko prioritize? Bakit ito yung laging nagagawa ko? Mga puro pansarili lang. Ayaw po natin mabuhay ng may regret. Pagharap sa Panginoon, pag in-account po tayo. At sabi sa Revelation chapter 22, pagbalik raw ng Panginoon, may dala-dala siyang reward. I will come and bring my reward for you. Bilhin mo, bawat isa po sa atin ay may reward. Amen. Amen. May reward. Kaya nga natouch ako eh. Kaya po, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo. Etong December po, lahat po ng umaano sa worship team, i-bless po natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Yung palakpak mo po, mahina. I-bless po natin sila. Kinausap ko na si Susan sa magkano ba bang savings natin niya. Kasi kita niyo po yung Sabado, nandun sila commitment, nagpa-practice. Umuulan. Si Renz, malayo pa yan, kaya sabi ko nga niya, meron naman tayong bike dyan, ibigay na lang kay Renz. Huwag ka na magdalawang isip. Amen? Nakukuha po ba natin? Pag-iipon niya ng kayamanan sa langit. Ito na humihi po sa puso ng Panginoon. Magiging memorial yan. Tapos yung pagtulong po natin sa outreach. Yung mga pagbibigay po natin. Kaya nga, dinideserve natin na yumaman eh. Yumaman tayo na mas lalo tayong maglilingkod at pagmamahal. Hindi naman yung gusto lang natin na basta kayo yumaman o yumaman para saan. Para
maging tools siya para makagawa ka ng mabuti. Kaya yun po yung i-upgrade po natin. Lay your treasure on heaven. Make a difference. Lalo po ngayon, nakikita po natin, yung taong ito, ang daming dumating sa bansa natin. Lindol, Taal Volcano, COVID, Ulysses, Rolling, ang dami. Ang daming pangangailangan. Ang daming kailangan ipag-pray. Ang daming dapat tulungan. Amen? At sabi nga maging ilaw tayo at maging asin. Kaya, dito po natin lahat kukunin yung mga desisyon natin gagawin araw-araw through the wisdom, the knowledge, understanding na pinagkaloob sa atin. Amen? Kaya nga si Lisa, kapag kami nasunugan daw dyan, o may Sister Lee, meron ba kayo may tutulong na dito sa Boko, nasunugan yun, dito naputukan ng kahit man ay makakontribute. Amen? Amen? Nakukuha po ba natin? It's high time na maano po natin yung mensahe po sa atin ng Panginoon. Na magkaroon tayo ng memorial. Ibang klase po ang Diyos. Kung si Dr. Jose Rizal, pinaparangalan dahil siya'y bayani, nagbuwis ng buhay, dapat tularan, dapat maging inspirasyon, tinawag siyang hero. Kaya pala sa Bible, meron ding heroes of faith. Basahin niyo po yung Hebrew chapter 11, yung Hall of Fame. Nandoon po yun. Lahat ng mga naging heroes of faith mula kay Noah, Abraham, kay Moises, kay Joshua. Hall of Fame po ang tawag niya, naisulat. Naka-record. Kaya ngayon po, umpisahan po natin yung pagtatala. Magiging conscious tayo na ako, gagawa ako ng memorial sa langit. Para pagharap ko sa Panginoon, pag nagbigay ng account, sabi, Eric, ano ba ginawa mo dyan sa lupa? Yung mga binigay ko sa yung lakas, talento, karunungan, kayamanan, lahat. Ano ginawa? What have you done? For all the things that I have given you. At may kagalakan po tayong sasagot. Lord, ito lang po yung kaalaman ko, pilit ko pong pinaparami. Kaya nga nagpapasalamat po tayo sa YouTube po, kahit pa paano po, hindi po mababa po sa 40, yung nami-mystery po natin yan. Ibig sabihin, hindi lang po taga dito ang nakikinig, hindi lang sa audience, meron rin po. Na ginagamit po natin yung technology niyan. Kaya yung mga Facebook po ninyo, babaguhin niyo po yung mga ilalagay dyan. Mga verse, encouragement, mabuksan sila. At araw-araw, gumagawa tayo para maluwalhati ang Panginoon at maparangalan siya at maging kaluguran. Kaya pala etong si Job pinagmamalaki ng Diyos eh. In Job chapter 1, ang mga anghel ay parot pa rito kasama si Satanas. Sabi ng Diyos kay Satanas, oh, hindi mo ba napansin si Job? Matuwid siya, may takot siya, committed siya, mahal niya ako, wala siyang katulad. Alam mo naman si Satanas, accuser. Sabi ni Satanas oh, si Job, pinaglilingkuran ka lang niya kasi pinagpapala ka niya eh. Sinasamba ka lang niya kasi bine-bless mo siya. Subukin mo na alisin lahat yan. Yung kayamanan niya, yung mga pag-aari niya, bigyan mo siya ng sakit. Ewan ko kung hindi ka niya sumpain. Ang sabi ng Diyos, hindi, kilala ko yan si Job. Biruin mo, si Job sa harapan ni Satan, pinagtatanggol, dinidepensahan, kasi kilala niya ang Diyos eh, at kilala niya si Job eh. May listahan siya sa mga bagay na ginagawa niya. Hindi ako mapapahiya, kilala ko si Job, sige, gawin mo ang lahat, huwag mo lang siyang papatayin. At truly napatunayan niya na si Job ay matapat. Dahil nawala na ang lahat sa kanya, parang si nanay, nasunugan na ng 3 beses.
Balo pa, may 8 pang anak na dapat na itaguyod. Ang hirap po nun. Kasi yung kalungkutan, ako nga, ilang araw ko lang mawala sila eh. Namimiss ko na eh. Ganun ako kay Sister Lee. Hello! Hello! Amen! How much more yung ganun, yung loneliness, yung emptiness, yung kapanabikan? Amen! Pasensya ka na, Ate Oliva. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Nakukuha tuloy yung memory mo. Pag-isip bigla si Ate Oliva. Nakukuha po ba natin? Ang hirap po nun. Yung companionship, kailangan mo eh. Di ba? Yung kahit wala siyang ginagawin, nakikita mo lang sa kanya, tuwan-tuwa siya. Eh how much more silly, siya pa yung nagpa-plancha ng damit ko, siya bumibili ng pantalon ko. Kailangan kung ano yung gagawin ko. Tapos naghahanda ng mga ulam, mga pagkain. Ang sapapalad nga itong mga anak ko eh. Pero yung kakain ka na lang, tatawagin ka pa. Hoy, kakain na! Pero mo, mga senyorito itong mga ito. Pero kakain ka, tatawagin ka na lang. Yung pagkain ng alay din sobrang pag-aasikaso. Hindi mo ba mamimiss yung ganyang tao? Hello? Hello? Eh yung taong masipag, mapapahama ka na eh. Amen. Kaya lahat ng luto niyan, sabi ko, ang sarap ng luto mo. Kasi bukod sa niluto sa salad master, niluto mo ng may pagmamahal. Totoo mo yan. Amen. Nakukuha mo ba natin? Kaya, tatanggapin niyo po yung challenge. Are you ready to take challenge? Ibalik po natin. Kasi it's high time. Minsan nangyayari sa paligid natin. Kailangan ng prayer, kailangan ng tulong, kailangan tayo mag-deny. Ako po, dineclare ko na po yan na sabi ko kay Susan, every January, yung first fruit na ibibigay po sa akin, ibabalik po natin sa church. At yung mga iba pong mga naibibigay sa atin, alam mo naman si Pastor Doming, maya-maya, nagte-text yan. Hindi, ganyan, pwede bang pahiram muna ng wala pa ba yung mga dyan? Eh, hindi naman tayo makapahindi kasi mga manggagawa ng Panginoon yan. Mga masisipag na manggagawa yan na kahit umuulan, sumusugod yan. Kahit may nararamdaman yan, talagang nandiyan yan, talagang nagmi-minister. Hindi natin mapahindihan yan. Amen? Kaya, i-challenge po natin, kaya sabi ko nga kay Sister, yung dito, magbukas tayo ng kasi may nagpapabible study sa atin, may isa kasi tayong kapatiran, namaga yung paa. Talagang namaga ang paa. Eh siguro, time rin yun para mabuksan na magkaroon ng gawain sa kanila. Sabi ko, kailan po ba pwede mag-Bible study? Sabi niya, maghintay-hintay ka lang, Pastor. Kasi nakakahiya naman, ako lang yung Bible studyhan mo, mag-ano ako ng mga dabar cards, yung mga katropa ko. Malaman mo. Kaya, i-revive po natin yung ganong espiritu. Paglinggo, siya yung unang-unang bumababa, excited. Biyernes pa lang, talagang nagpa-plancha na yan. Amen, sabi ko, kailangan tuloy-tuloy yan, hanggang mag-rapture. Kaya, dito wag po tayo manghinawa na hindi maliligtas ang buo nating sambahayan. Pag ginawa po natin yung pinapagawa through the power of the Holy Spirit, ang buo nating sambahayan ay maliligtas. Katulad kay Cornelio, kasama ang ating kaibigan at mga ating bahay, hindi papayag ang Diyos. Amen! At yun po ang pinaka-great reward. Sa akin po, tinikita ko, nakupo ang nanay ko dyan. It is my great reward. Na dati noon, kung looking back, nung ako'y maglilingkod sa Panginoon, ayaw nila. Hindi nila maunawaan. Walang masyadong support. Masasakit na salita. Kaya minsan, isa pang natutunan ko in my early days, dapat ang salita ng Diyos o pagkatawag mo sa Panginoon, kailangan ipaglaban mo rin eh. Hindi pwede kapag iba na sitwasyon o kalagayan o pakiramdam mo, hindi mo na ipaglalaban ng salita ng Diyos eh. Kailangan kapag may word of God ang Diyos
Diyos sa'yo, kailangan ipaglaban mo siya. Parang kay Peter. Sabi ni Peter, Lord, pwede ba makalakad ako dyan? Sige, lumakad ka.